Bagong mga establishmento, tanging itong mga 5 na lamang ang pinaghahanap pa sa ngayon. Maraming salamat, Marie Sumali. Sa pamamagitan ng pakikipag-chat sa internet, nakausap ng GMA News ang ilang Pinoy na nakaligtas sa killer quake sa Haiti. Nagkwento sila sa sinapit nilang trahedya at ang aga ng tulong na kailangan nila. Nakatutok si Ivan Mayrina, exclusive. Walang patid ang pagluha ni Rosalyn Fabian ang aming makachat sa internet kagabi. Ligtas man sa lindol sa Haiti, matindi ang kanyang pag-aalala dahil hindi pa rin daw natatagpuan ang kanyang kapatid na si Grace na huling nakita sa palengke na isa sa mga grabing napinsala ng lindol. Tuliro rin si Joan Ramirez. Nawawala pa rin kasi ang inang si Aurora Melbon na pinangangambahang nasa ilalim din ng guho ng palengke. Sa mga kamag-anak ko sa Pilipinas, hinihilig ko lang po ang dasal ninyo. Alas 2 kaninang madaling araw, oras sa Pilipinas, ligtas ang nakuha mula sa guho si Aurora. Nagpapagali siya ngayon mula sa mga pasa at galos sa tinamo. Natunto ng GMA News ang bahay na ito ni Jovita Cornejo sa Pasay sa pamamagitan ng text balita. Kanina nakachat din ni Jovita ang kumarin si Maricel Benitez na ligtas na rin sa Haiti. Walang linya ng telepono at ang internet connection. Tsambahan lang daw at may napuputol. Nang nakachat ni Jovita nasa Filipino compound sa Delmas 41 sa mismong Port-au-Prince sa Haiti si Maricel sa sandaling yon, alas 10:30 ng gabi. Nasa labas lang sila ng bahay kasamang mahigit 20 Pilipino. Ang sagot niya, wait, nasa labas pa kami ng bahay kasi may shaking pa. Eto nga po, nasa labas kami ng bahay, sama-sama kami nakahiga. Kasi yung bahay namin sa buong compound puro crack sa loob. Maya-maya pa gumanda ang internet connection sa pwesto ni Maricel at narinig na ang kanyang boses. Naaninag na rin namin ang kanilang mga mukha. Inilarawan ni Maricel ang takot na bumabalot sa kanila ngayong nagkakaubusan na ng pagkain sa Haiti. Yung mga ibang Haitian naglalakad na sa labas kasi naghahanap na sila ng pagkain. Ngayon, ang ginawa namin dito sa compound, sinarado na namin yung gate, tinakpan namin ng mga sako, dahil para hindi nila makita mga puti kaming nasa loob. Kasi baka mamaya ang tendency, pasukin nila kami. Alam nilang may mga pagkain kami dito sa loob. Tubig, hindi naman kayo kinukulang sa tubig. Malapit na. Kuha ito ni Godofredo Edquiban kasamahang Pinoy ni Maricel sa Haiti na ipinost niya sa kanyang Facebook account. Kundi napinsala, sarado lahat ng tindahan sa Haiti. Maging gasolina, nagkakaubusan na rin kaya wala na raw halos makitang sasakyan sa mga kalsada. Ang nagkalat daw ngayon, mga bangkay sa kalsada. Ang mga patay dyan, hindi pa nangangamoy? Di ba walang mapaglagyan? Nag-uumpisa ng mga moy, tapos medyo marami ng langaw. Ngayon ang inaalala nga namin yung epidemya. Sa ngayon, patuloy ang panawagan ng Filipino community sa Haiti ng agarang tulong bago pa lumala ang sitwasyon nila roon. Kinakailangan talaga namin yung tulong dito na para sa mga pagkain namin, sa tubig, no, na posibleng mag-ano na kami, maubusan kami rito sa mga susunod na araw. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Posibleng may mga buhay pa sa gumuhong headquarters ng United Nations sa Haiti. Ayon sa hukbong sandatahang ng Pilipinas, may naririnig daw kasing mga boses at paggalaw sa ilalim ng gumuhong gusali. Nakatutok si June Veneracion. Litrato ito na DP3 Perly Pananggi at Sergeant Janice Arocena sa Haiti. Sila ang 2 sa 3 miyembro ng RP Peacekeeping Contingent na pinaniniwalaang natrap sa gumuhong United Nations headquarters noon. Si Sergeant Eustacio Bermudez ang pangatlong Pilipinong sundalo na hindi pa rin nahahanap. Ang magandang balita, may signs of life daw sa lugar kung saan gumuho ang 7 palabag na UN headquarters. Ayon dun sa mga information na natanggap natin, may mga boses, may mga tunog tayong naririnig galing sa loob. Maring tinatap po yung mga metal parts or nagtatap sila dun sa mga walls, sa mga dingding, sa mga tubo. But definitely, there is movement inside the building. Pero sa impormasyong nakuha ng AFP Peacekeeping Operations Center, hindi malinaw kung kaninong boses ang naririnig ng mga rescuer. Ganun pa man, umaasa ang AFP na malaki ang pag-asang buhay ang 3 sundalo na pinaniniwalaang nasa pangalawang palapag nang tumama ang lindol. Nakasama ni Ensign Analea Palad sa isang misyon sa Mindanao si Pananggi. Sa likod daw ng mga ngiti ng nawawalang sundalo ay ang hindi pangkaraniwang pinagdaanan. 3 Marines daw ang naging boyfriend ni Pananggi. Ang una, namatay sa enkwentro. Ang pangalawa, napugutan sa masilan. At ang pangatlo, minalas din sa trabaho. Kakasal na sila parang 1 month before. And then nasa
basilan yung boyfriend niya. And then, bago umuwi, nag-last mission pa. Dun sa mission na yun, na-snipe yung boyfriend niya. Dasal ang sandalan ngayon ng pamilya ni Pananggi na nasa Zamboanga City. Malakas ang kutob ng kanyang ina na buhay ang anak at mga kasama. Nakatili ko ng kandila. Sabi ko, sana madali nila yung magagawa ang mga rescue team. Napalitan naman ng ngiti ang mukha ng mga nag-aalalang kamag-anak ni Corporal David Katakutan. Ito'y matapos mabalitaan ang pagkakarescue kahapon ni Katakutan sa basement ng isang gumuhong hotel sa Haiti. Buhay yung anak ko. Hindi ako nag-iisip na may nangyaring masama sa kanya. Sa Isabela, nag-aalala ang mga kaanak ng 5 sundalo na kabilang sa peacekeeping force sa Haiti. Hindi pa rin daw kasi nila makontak ang mga mahal sa buhay. Kinakabahan pa ho ako kahit ho nasabi na nila na okay na ho yung iba, hindi pa rin po nawawala yung pag-aalala, sir. Kulang man sa gamit, tuloy pa rin ang search and rescue operation ng RP Peacekeeping Contingent sa Haiti. 2 araw na raw walang pahinga ang mga tropa roon ng AFP. Medyo nanghihina na rin yung ibang mga peacekeepers natin dahil sa kakulangan ng pagkain at tubig. Talamak na nga raw ang nakawan sa Haiti dahil desperado ng mga tao na makakuha ng pagkain. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Sa mga kababayan po natin na may mga kaanak sa Haiti, maaari po kayong makipag-ugnayan sa AFP Peacekeeping Operation Center sa pamagitan po ng kanilang hotline. Excuse me po, 091-987-76728. Inuulit po namin, nandiyan po sa telebisyon ninyo, ang numero ay 091-987-76728. Sa pamamagitan ng Google Eye, mababakas ang lawak ng pinsala ng lindol sa kabisera ng Haiti, ang Port-au-Prince. Bukod sa mga gumuhong gusali, makikita rin ang mga taong nagkalat sa lansangan. Nakatutok si Susan Enriquez. 15 kilometro lang ang layo ng epicenter ng magnitude 7 na lindol sa Port-au-Prince, ang kabisera ng Haiti. Kaya ganun na lang ang pinsalang inabot ng lungsod. Sa Google Eye satellite image bago ang lindol, makikita ang puting National Palace ng presidente ng Haiti, nakatayo pa sa malawak na compound. Pero matapos ang lindol, ang dating simbolo ng karangyaan sa naghihirap na bansa, hindi rin nakaligtas sa pagguho. Ang mga bahay sa isang residential area sa Port-au-Prince, halos hindi na makilala. Wasak-wasak ang mga bahay, nagkalat sa kalye ang mga tao. Ang paligid ng Bowen Airport na dati walang katao-tao, ngayon nagmistulang parke sa dami ng tao. Ang isang stadium sa lungsod, napuno rin ng mga taong nawalan ng tirahan. Sa mga imaheng ito, masasabing kahit mataas na ang antas ng teknolohiya ng tao, marami pa rin ang dapat malaman tungkol sa puwersa ng kalikasan. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras. Ipinakita po ngayon ng PBOX ang epekto ng iba't ibang lakas ng lindol sa pamagitan ng tinatawag nilang Earthquake Simulator. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Sa pamamagitan ng Earthquake Simulator na ipapakita ang aktwal na pakiramdam at itsura tuwing lumilindol. Vertical o patayo raw ang kadalasang unang paggalaw ng lupa bago maging horizontal o paanak. Ang intensity 1 hindi pa raw masyadong mararamdaman. Sa intensity 2 hanggang 4 na raw makikita ang paggalaw ng ibang gamit sa paligid at makakaramdam ng pagkahilo. Pinasubukan natin ngayon yung intensity 5 dito sa Earthquake Simulator. Sa puntong to talagang ramdam mo na yung paggalaw ng bahay at umaandar na nga itong pismong ilaw. No? At habang lumalakas at mapupunta sa intensity 7, ayon sa PBOX sa puntong ito, dapat yumuyuko ka na at hinahawakan mo na ang iyong ulo. Sa intensity 7 naman, tulad ng naramdaman sa Haiti, mahihirapan na raw makatayo ang tao at dito na mag-uumpisang mahulog ang mga gamit at bumigay ang isang gusali. Sa intensity 7, pwede na magsimula na may damage. Pero ang mas maraming nasisira intensity 8, tulad po nung 1990 earthquake, intensity 8 yun sa Central Luzon, Baguio area. Saan yung sinabi niya? Halos buong Pilipinas may fault line maliban sa Palawan. Ang West Marikina Valley Fault at isa sa pinakamahabang fault line sa bansa. Pero malambot ang lupa. So ibig sabihin, ang ibig sabihin nun, kapag ang paggalaw ng lupa ang pag-uusapan, kahit malapit sa fault o malayo, mga 10 kilometro, malakas pa rin yun.